Ayaw po lahat tayo tumayo. Tayo po muna ay umawit sa Diyos. Yes, Lord, dakila ka. Oh
umagang ito, patuloy na po namin sasambahin, pagpupurihan at pasasalamatan. Patuloy niyo po buksan ang puso at isipan ng bawat isa sa amin upang ang mga salita mo na aming pakikinggan ay patuloy na tumungo sa puso ng bawat isa. Hayaan mo lamang na habang kami ay nag-aaral at nakikinig ng iyong mga salita, ang kapangyarihan mo ay siyang malaya kumilos at gumalaw sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, ikaw po ang siyang patuloy na manguna sa salita mo. At ikaw, O Diyos, ang siyang malayang gumalaw sa aming mga buhay na magdulot po ito ng aming katatagan, kalakasan sa aming buhay spiritual. Salamat sa mga turo, sa mga aral na nagmumula sa iyong salita na patuloy po namin dadalhin habang kami ay nabubuhay. Sasambahin ka namin, papupurihin, dadakilain at pasasalamatan. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang bawat isa po ay makakaupo na. So, ayan po, sa pagpapatuloy ng ating gawain sa umagang ito. Maikli lamang po ito. Sabi po sa aklat ng Kawikaan o Proverbs chapter 11 verse 24 to 25. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. So, ayan po yung sinasabi sa aklat po ng Kawikaan, sapagkat ang nais ko pong iwang mensahe sa bawat isa sa inyo ay ang patungkol po sa ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Katulad po ito halimbawa ng isang basong tubig. Proverbs, Kawikaan chapter 11 verse 24 to 25. Kapag ang isang basong tubig ay puno na, kailangan mo ito ay bawasan at inuman upang ito ay maubos at magkaroon muli ng pwedeng uli siyang malagyan. So, kung hindi mo babawasan, hindi ka magbibigay, ibig sabihin kung hindi nagiging bukas ang iyong kamay sa pagbibigay at sa pagkakaloob sa nangangailangan, ay paano ka mabibigyan kung laging ang kamay mo ay nakatikom, di ba? So, hindi mo masasalo yung blessing o yung biyaya ng Diyos kung ang kamay natin ay laging nakatikom. Pag sinabi po kasi nakatikom, ay sarili lamang natin ang ating iniisip. Kahit may nangangailangan, pahihindihan natin kasi nga nakatikom ang kamay. Pero kung may nangangailangan at wala naman din po talaga tayo, wala naman talaga tayong maibibigay. Hindi natin naman pwedeng pilitin ang ating mga sarili. So, ang magiging paraan na lang natin sa mga ganyan sitwasyon ay sama-sama tayo sa panalangin upang ang biyaya ng Diyos sa pagpapala ay makarating sa bawat isa sa atin. So, yun po. Kaya nga, ang topic po natin sa buwan ng Disyembre ay ang patungkol sa pagbibigay. Ngayon, meron po tayong tatlong bahagi na nais ko pong iwan sa inyo. Tatlong po ito, aral. Subalit kung titingnan po natin, nais ko pong bigyan sa inyo muna ng diin ay ang sinasabi po sa aklat ng Mateo. Isang talinghaga ang binitawan ng ating Panginoong Jesus. Sa Mateo chapter 25, verse 14 to 13. Sabi doon, ang paghahari ng Diyos, sabi ng Panginoong Jesus, patalinhaga po niya itong ginamit. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng mga ito. Sabi niya, may isang manlalakbay at tinawag ang kanyang mga tauhan. At ang isa ay pinagkatiwalaan ng 5,000.
Ang isa naman ay pinagkatiwalaan ng 2,000. At ang isa ay pinagkatiwalaan ng 1,000. So, at ang malalakbay na ito ay umalis, pinabayaan na sila sapagkat may pinagkatiwala na sa kanila. So, sa mahabang panahon, sabi ng Biblia, sa mahabang panahon ng paglalakbay ng taong ito ay bumalik po siya. Sa pagbabalik po niya ay humarap sa kanya yung kanyang pinaghabilinan. Binigyan niya ng talento, binigyan niya ng salapi, pera kasi ang tinutukol dito. So, dalawang bahagi, talento mo tsaka yung pera mo, financial, na dapat bigyan ng pagpapahalaga kung ano yung ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. So, ang sabi gano'n, nung dumating itong malalakbay, ay humarap sa kanya ang mga tao niya at yung isang binigyan ng 5,000. Ang sabi niya, Panginoon, narito po ang 5,000 na iyong ibinigay sa akin. Ito po ay ikinalakal ko at tumubo po ako ng 5,000 din. So, ang ibinalik po nitong tao na to sa isang malalakbay ay 10,000 na. So, ganun din yung 2,000. Panginoon, narito po ang 2,000 na ipinagkatiwala mo sa akin. At ito naman po yung 2,000 na tinubo ng pera na ipinagkatiwala ninyo sa akin. So, sabi lang ng malalakbay, sabi gano'n, mabuti at tapat na alipin. Simula sa 5,000 hanggang sa 2,000, ang sagot niya, mabuti at tapat na alipin. Tingnan po natin yung sinasabi doon na nag-aahalintulad po ang Panginoong Jesus. So pagdating po doon sa 1,000, ito po yung masaklap eh. Pagdating sa 1,000, sabi niya, Panginoon, alam ko na nag-aani ka sa hindi mo itinanim. Sabi niya, natakot po ako. Natakot po ako na gamitin ang salaping ito na iniwan mo sa akin. Kung kaya na humukay ako at ibinaon ko po ito. So akala nung lalaki, tama yung kanyang ginawa. Subalit nagalit ang kanyang Panginoon at sang sabi, alam mo pala, sabi niya gano'n na, sabi niya sa 26, masama at tamad na alipin, tugon na kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinaniman at tagaan sa hindi ko hinasigan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Diba? Kasi akala niya, tama yung ginawa niya. Kasi sabi niya rito natakot po ako, sabi niya. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko kung kayo'y mahigpit. Aniya, gumagapas kayo ng hindi ninyo tinaniman at tagaan sa hindi ninyo hinasigan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000. So, kaya yung sagot ng Panginoon, tamad. Masama at tamad na alipin. So, hindi lamang sa financial dito tumutukoy. Bagaman matik financially, nakalagay talaga rito yung port, ano po. Pero ang pinaka-mensahe po na nais na ipahatid sa atin ay kung paano tayo pinagkakatiwalaan ng Diyos sa kanyang biyaya. Kung paano tayo nagiging tapat sa pagtitiwala ng Diyos sa blessing niya o sa kaloob o sa gift niya na ibinigay para sa atin. Kasi ang ibinigay ng Diyos, ang ipinagkatiwala ng Diyos, simula nung tayo ay sinilang sa mundo ito, ang ipinagkatiwala niya ay hindi lang financial. Una, ang ating buhay. Pangalawa, yung ating pangkabuhayan. Kaya ho tayo nagpapatuloy sa mundo nito na kumakain, nakakapagtrabaho, yung iba
nakapag-aral, nakapagtapos ng pag-aaral, sapagkat ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Then, yung ating mga talento. Ano ang ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo? Sa personal mo. Magaling kang umawit, marunong kang umawit, maganda ang iyong tinig, huwag mong ibaon sa hukay. Gamitin mo, use it, sabi nga, para sa Panginoon. Panahon na, yung buhay mo, huwag mong ibinbin sa isang sulok. Huwag mong hayaan na gamitin ang buhay mo ng sanlibutan. Huwag mong hayaan na gamitin ang talento mo ng sanlibutan. Bagkos ang sabi ganon, ibigay mo ito sa Diyos. Ibalik mo, ipagsulit mo sa Kanya. Kaya sabi ganon, huwag mo hayaan. Kasi pagka ang talento mo ay hindi mo ginamit para sa Diyos, ang tawag sa iyo ay masama at tamad na alipin. Hindi ho ako may sabi. Ang Biblia. Matik po. Kaya kung ikaw ay may kaalaman sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ilabas mo. Ipakita mo. Yung tinig, yung magandang tinig, kahit sabihin na sumasablay ka pa sa tono, okay lang. Kasi nagsisimula ka pa lang. Huwag kang madi-discourage. Pag nasasaway ka ng ayusin mo yung tono. Normal lang yun. Gamitin mo yun. Gamitin mo ang mga bagay na yun upang matuto ka sa lahat. Diba? Kasi nagpapasimula pa lang tayo. Kung ang talento mo ay pagbabahagi ng salita ng Diyos, gamitin mo na. Kung ang talento mo ay pananalangin, magaling ka sa panalangin, talagang anointed ka sa panalangin, gamitin mo ito. Kung ang talento mo ay sumayaw, gamitin mo para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi para sa sanlibutan. At meron yan paraan para gamitin mo ito para sa Diyos. Hindi yung step ng pangsanlibutan, kundi ito ay para sa kapakanan at kaluwalhatian ng Diyos na ating sinasamba. Kung ang talento mo ay mag-decorate, mag-design, gamitin mo yan. At kung ikaw ay pinagpala ng Diyos, ibahagi mo yan. Diba? Kaya sabi gano'n, ipagsusulit natin sa Diyos ang lahat ng talento na Kanyang ipinagkatiwala sa atin. Kaya huwag nawa na maging katulad tayo ng sinabi ni Jesus, na masama at tamad na alipin. Kung ang talento mo ay humayo ka, mag-evangelize ka, gamitin mo, pumunta ka sa kapitbahay kaysa sa makipag-chismisan ka, kaysa sa buhay ng iba ang ikwento mo. Alam mo ba, si ganito yung ginawa niya eh. Sumama nga loob ko dyan, kasi ganito. No, wag kung gagawin yan. Bagkos, ibahagi mo sa kapitbahay mo kung ano yung pagpapalang tinanggap mo sa Diyos. Sabihin mo, invite mo siya na panahon na upang ikaw ay mag-alay ng iyong buhay sa Diyos. Yun yung bahagi natin. Kahit isa lang, huwag mong panginayangan ang isang tao. Dahil ang sabi ng Biblia, kapag ang isang kaluluwa ay nanumbalik sa Diyos, libo-libong anghel ang nagkakatuwaan sa langit. Meron nga nagtanong, bakit nga ba yung mayaman? Kasi meron sa ibang bansa, nagtanong po sa akin, Pastora, saan po ba talaga napupunta ang kaluluwa? Pinaward ko sa kanya yung salut. Then, bakit daw ang mayaman ay walang pangalan? Kasi ang mayaman nasa impyerno. Bakit wala siyang pangalan? Kasi hindi niya tinanggap si Jesus. Kaya ang pangalan niya ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Nakukuha natin. So, sa bawat bahagi ng buhay natin, saliksikin po natin ito. Dahil medyo tayo ay nagugulumihanan, medyo humahakbang tayo ng hindi naaayaw sa kanyang kalooban.
Kung may blessing ka, ibigay mo, bigyan mo ng bahagi ang Diyos. Kaya nga ang sabing ganun, kung ang tikom ng mga kamay, ay maghihirap ka. Hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kasi pag sinabing tikom, puro akin lang to, akin lang yan. Gusto niya, naghahanap siya ng blessing, pero bakit maganit? Bakit ang hirap dumating ng biyaya? Kasi nga hindi siya marunong magbigay. Lalo pag pagdating sa gawain ng Panginoon. Kaya sabing ganun, masama at tamad na alipin. So wag naman sanang makita o masabi sa atin ng Diyos. Yun yung sinasabi sa Mateo chapter 26 verse 27. Yan po yung ating binasa. Ang sabi sa number 2, masaya at bukas ang palad sa pagbibigay. Kung tayo po ay nagbibigay, dapat may kagalakan. Hindi yung pinaghihinayangan mo yung iyong ibinibigay. Nanawaan po natin. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2, pakinggan po ninyo mabuti ito ha. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila at sa kibala ng kanilang paghihikahos. Masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Diba? Pag sinabi po kasing paghihikahos, yung as in totally hirap. Hirap talaga. Hirap ka talaga. Yung as in ultimong pansain mo. Nag-iisip ka pa kung saan mo kukunin. Wala kang ari-arian. Kumbaga ikaw yung tinatawag na kahit isang tuka. Pag hindi ka kumahig, hindi ka naghanap buhay, hindi ka dumiskarte, wala kang kakainin. Pero ang sabi ng Biblia, nagagalak pa rin sila at bukas ang kanilang puso sa pagbibigay. Hindi po yung magiging katwiran, ay ganyan na naman. Ganun na naman talaga. Bakit ba lagi nalang puro pagbibigay? O diba? Pero dapat makita sapagkat ito ay tinuturo sa atin ng Biblia. Ang katapatan po natin sa lahat ng mga pinagkaloob ng Diyos para sa atin. Yung ating lakas, yung ating trabaho, blessing po ng Lord dyan. Na dapat hindi po natin ipagdamot lalo na pagdating sa gawain ng Diyos. Kaya ang sabi ng ganoon, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila na kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Yun po ang masaya, di po ba? Kaya nga, taliwas sa pangunawa ng mga tao, sample po natin ha, yung pagdadating ng Christmas. Ano po ang exchange gift natin? Ang tanong kaagad ay magkano ang exchange gift natin? Dahil nakasanayan. So, dahil sa ating nakasanayan, ang exchange gift, may price. Ang sabi nga, kaya ito patuloy na pinaulit-ulit ko eh. Patuloy kong pinaulit-ulit. So, pag sinabi nung namumuno na ang halaga ng exchange gift natin ay 200, siyempre, yung mga tapat, talagang 200. Ilalagay 200. Mahaba na po kasi ang karanasan po tungkol sa ganito. So, 200 dapat sila eh. Nilalagay pa nga yung resibo. Ang masaklap, yung iba, yung kasama. Maglalagay, minsan halaga 50 pesos lang. So, ngayon, normal lang sa isang tao na magdamdam. Normal lang sa isang tao na magtanong. Na bakit ganito eh, ang usapan namin ay 200, tapos ito lang natanggap ko isang 2 panyo. Magkano lang ang panyo? Diba? 25, 50 pesos. So ngayon, after ng Christmas party, masama ang loob, hindi siya masaya. Bakit? Wala siyang kagalakan. Diba? Nagmumurmur pa yan. Hanggang sa aabot pa yan ng next year.
ba? Totoo naman nagre-reklamo siya. Ayoko na kasi sabi, 200 tapos akalain mo, natanggap ko ganito lang. O di ba? So ano ang naging dulot ng Christmas party? O ano ang naging dulot ng pagbibigay? Kagalakan ba? Kagalakan doon sa mga nakatanggap ng tama. Pero kalungkutan sa nakatanggap ng panluloko. Nakuha nyo? Panluloko yun Kasi ang kasunduan ninyo, 200, tapos ang ibibigay mo halagang 50 pesos. O dinanloko ka ng tao. So anong kagalakan doon? Di ba wala? So nagdulot lang, nagbigay ka lang ng sama ng loob sa iyong kapwa. Kaya ngayon, simula nung nakita ko yung mga depresya na yon, hindi na ako nagbibigay ng presyo. So kung gusto mong magdala ng regalo, magdala ka pero walang presyo. Yung bukal sa loob mo, at least nakahanda ka. Kung ikaw ay nagagalak na magbigay ng halagang 500, go ahead. Bumili ka ng halagang 500 kasi kagalakan mo yun. Doon ka natutuwa dahil ang iniisip mo na itong pagbibigay mo ay para sa Panginoon. Diba? Magagalak yan. May kagalakan sa puso mo kasi kusang loob. Tapos yung iba naman na nakakatanggap niyan, di ba tuwa-tuwa din naman sila. So kanino ang pagpapala? Sa'yo. Kasi naging bukas ka naging open ka sa kanila. At kapag nakatanggap ka naman na maliit na bagay lang, ang halaga 50 pesos, halagang 20 pesos, so magagalak ka pa rin, matutuwa ka kasi nagkaroon kayo ng pagsusumikap sa isa't isa. Diba? Lalo pa to sa sinasabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2 na kahit na hirap, pero may kagalakan na nagbibigay, nagsusumikap na magbigay. So, kasi bigayan po talaga ngayon. Ito yung panahon talaga ng bigayan. Bigayan ng mga regalo sa lahat ng ating mga minamahal. Hindi lang sa ating minamahal, sa mga kaibigan, sa mga inaanak. Nakakalungkot naman minsan, may inaanak ka, pag binigyan ng ninang ng 100, 100 lang. Meron pong ganon. Meron pong ganon. Minsan yung ninong walang-wala, pupuntahan pa sa bahay. Tapos walang-wala talaga si ninong. Magbibigay 50 pesos. Pag nilabas na yung binigay, 50 lang. Diba? Mararanasan yung pa ngayon. Isa lang inaanak mo. Pupuntahan ka ng 6 na magkakapatid kasama ang tatay at nanay. Naranasan mo yan? Naranasan ko yun. Tapos pugulat ako, pagpukas mo ng pintuan, tulog ka pa, pupungas ka pa. Kasi nasanay sila sa ganon. Pagbukas mo ng pintuan, isa ang inaanak mo, nasa sunod na lahat, pati tatay. Hi, Mare! Good morning! Diba? So, masyasyak ka din naman, diba? Sa ayot sa gusto natin, masyasyak ka Magugulat ka, paano kung wala ka? Diba? Kaya mga magulang na narito, huwag na dalhin ang inyong inaanak sa ninong at ninang. Kasi hindi natin alam yung kanilang mga pinagdaraanan. Dahil kung ang mga ninong at ninang ay totoong may puso yan para sa inaanak nila, sila mismo ang magpapadala sa bahay. Hindi ka sila ninong, Totoo po yan. 3 ang anak ko, pero ni isa sa kanila hindi ko po ikinagala sa mga ninong at ninang nila. Totoo po yan. Ano ang ginagawa ng mga ninong at ninang? Nagpapadala po sila. Pagdating namin sa church, may mga nakahanda na sila, kusa na silang mag-aabot. Kasi hindi natin alam ang sitwasyon. Lalo pat sa panahon natin. Iba na po ang panahon natin kaysa sa noon. Kaya ang mga anak ko, hindi nila kilala ang mga ninong at ninang nila. Pero sinasabi ko sa kanila, hanggang sa nagsisipaglakihan sila,
O anak, yan ang inaanak. Yan ang ninong mo, yan ang ninang mo. Asaan na si ninang ganito, ando na sa ibang bansa, ganun. Sinasabi ko sa kanila. Yun yung tamang pananaw. Yun yung tamang pangangatwira ng ating buhay. Iasa mo sa Diyos. At ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng pagpapala ng masigit pa sa iyong inaasahan. Kasi parang sapin-sapin lang yan eh. Inaanak nila anak mo, may inaanak ka din. So kung ano ang gagawin mo sa inaanak mo, gagawin din yan sa anak mo. Sa inaanak nila sa iyo. Ganun po yun. Sapin-sapin lang po yun. Kaya wala po akong anak na pagdating po ng 25, kung tudumihis na yan. Kahit gaano kahirap ang tao, tingnan niyo po mabuti. Kahit gaano kahirap ang tao, talagang bibihisan yung mga anak. O sige na anak, di ba? Yung tipong magbabahay-bahay. Pero tingnan natin yung kalalagayan. Yung sitwasyon ng ating buhay ng bawat isa. Yun yung pananaw. Dumito tayo sa tuntunin ayon sa sinasabi ng Biblia. Tumutok tayo. At ang Diyos ay saganang magbigaya. Hindi yan magpapagaya. Kaya kung ano yung ibinigay mo, ibibigay ng Diyos sa iyo sobra-sobra. Mas masarap na umasa sa Diyos at hindi tayo umasa sa tao. Minsan pa nga yung mga napamaskuhan pa ng bata ginagamit ng magulang. Pabili na lang natin ng bigas to na. Isa naman yung may mga bisyo, sinusugal. Binibili na alak. Kaya ako madalas, kapag may inaanak, ang ginagawa ko, damit ang ibinibigay ko. Para sigurado ko na yung bata ang nakikinabang. Naunawaan po natin. So, hindi masama ang magbigay. Kailangan yung talento, yung ibinibigay mo at yung ibinigay sa'yo, pag-igihin mo, hawakan mo mabuti. At bigyan mo ng pagpapahalaga. Kahit talagang 20 pesos yan dahil bukal sa kanyang puso na ibinigay yan sa'yo, tanggapin mo at pasalamatan. Kaya wala po tayong presyo. Malay mo, may blessing ang Lord sa'yo. Nagbigay kayo ng halagang 1,000. Sarap. Sarap pakinggan. Sabi ko nga nung nakaraan ko, malay mo, si Brother Alfred, bigyan ako ng bahay at lupa sa paso. Ano lang yung drawing lang yun. Diba? Ibig sabihin kung ano yung kakayanan. At ang sabing ganon, kahit naghihirap ka, nagagalak ka. Kasi yung ating ginagawa dito sa loob ng iglesia ay merong kabuluhan. Yes, amen. Nakatala po ito sa langit. Lahat ng ginagawa po natin dito sa loob ng bahay-sambahan, maging sa labas dahil ikaw ay Kristiyano na, nakatala po yan sa langit. May recorder po yan. So, ang sabi po, pangatlo, at dito po tayo magtatapos, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo. Amen. O, diba? Magagawa po ng Diyos. Ang sabi sa 2 Corinthians, chapter 9, verse 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Kaya likas na po talaga sa atin. Meron po akong mayroong member ang church natin sa San Pedro na natutuwa ako sa kanya. Bago lang siya. Akay po siya ng isa nating manggagawa doon. So, nakakatuwa sa kanya kasi hindi pa siya ganun kalalim sa pananampalataya. Isang compound, isa ang kumpanya nila, isang trabaho. Pero yung lahat ng kailangan niya, nasa labas. Nakalak yung pinto, kasi syempre sa depresya nakalak yung pinto ng bahay niya pag wala sila.
Pero andun yung kanin sa labas, andun yung ulam sa labas. Andun yung asin, yung asukal, yung kape, nasa labas ng bahay. Magtataka tayo bakit? Kasi ang nasa isip niya, baka ginugutom yung isa sa kapitbahay nila, pwedeng pumungkal at kumuha ng kanin. May ulam na rin doon. Pag gustong magkape, may kape na rin doon. Pero magugulat ka, matutuwa ka sa kapatid na to. Hindi siya naghihirap. Sa tamang pangangailangan nila, tinutugon ng Diyos. Alam mo po yung asawa ko anong trabaho? Driver ng truck. Yung babae, namamasukan. Pero bukas ang kanilang palad sa pagbibigay. Kaya pagdating po siya sa church, talagang masigla po siya. Kaya natutuwa po ako. Sabi ko sa Panginoon, Lord, yung mga ganitong uri ng damdamin, pakaingatan niya. Kasi masigla siya, nakakatuwa siya. Alam niyo, pastora, sabi niya, pag pumunta kayo sa amin, nandyan lang po yan lahat. Kaya ang kapitbahay ko, sasabi na lang, ate, pahingi akong kanin. Kukuha sila, uuwi na lang daw siya, wala na kanin, wala na ulam. Pagsasaing na naman at mga niluto na naman, ilalagay na naman. Kasi pagdating sa oras na kanyang pangangailangan, hindi naman siya nagigikaos. Kaya pag kayong kapitbahay naman ang meron, sasalo ka naman daw siya, dadalhin sa kanila. Diba? Nakakatuwa. May kapitbahay kayong gano'n. Amin po niyo pwede mo sa nakakasa pa namin sa labas. Maraming aso, lalapain. Oo, di ba? So may kanya-kanya kasi tayong kumbaga disenyo ng buhay. Wala man tayong gano'n, at least may kapitbahay tayo na natutulungan natin. Pag alam natin na walang pansaing o kapitbahay, bigyan nyo. Kung may bigas din lang naman kayo. Kung walang ulam, bigyan mo na kahit dilata yan. Diba? Pag walang bigas, wala tayong magagawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Kasi pare-parehas tayo wala. Diba? Hindi naman natin pwedeng pilitin ang sarili natin kung wala tayong kakayanan. Pero sabi, manalangin tayo sa Diyos. At ang Diyos ang magpapala para sa atin. At ang sabi ng ganon, yung ginagawa, ibinibigay ng Diyos ay gagamitin mo rin yun upang ikaw ay pagkalooban. Ang sabi sa verse 6 ng verse 9, at iiwan ko po ito sa inyo. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Tandaan po natin lahat ito. Tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. See? So yung pagbibigay, kung ano yung bahagi ng iyong ibinigay, na alam mo naman na ito ay para sa Diyos at para sa gawain ng Panginoon. Sabi ng gano'n, kung magkano yun, marami din naman. Ang isang puno, ang isang bunga ng mais, kapag ito ay tumigas, pag tinanggal mo lahat yan, ilang butil po yan. Yun ang itutusok at itatanim mo. At kapag ito ay tumubo, ilang ang isang puno, ang isang butil na itinanim mo, minsan ang isang puno ay bumubunga ng 3 o 4. Diba? Isang butil lang yan. Bumubunga yan ng 3 o 4 na bunga ng isang mais. Sa isang mais pa lang, busog ka na. Ilan ang makakakain sa isang puno ng mais? 4 katao. See? Nakuha mo? Kaya, sabi ng Biblia, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat na po tayo sa mga nag-sponsor po sa atin. Sapagkat meron pa tayo mga laruan para sa mga bata. Sa 24 naman natin gaganapin ito. Ngayon, enjoy muna natin yung ating pagsasalo-saluhan. Kung ano man yun. At
tatandaan lang natin, lahat ng ginagawa natin sa gawain ng Panginoon, nakatalayan sa langit. At ang Diyos ang magpapala sa buhay ng bawat isa ng higit pa sa inyong mga inaasahan. Lahat tayo ay tumayo at magpasalamat tayo sa Diyos. Awitin natin, salamat, salamat. Sige po, tayo po tayo at magpasalamat po tayo sa Diyos. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Patuloy mo nga lamang po, O Diyos, na idaloy sa aming mga puso ang kagalakan at kasiyahan sa lahat ng mga biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob sa aming mga buhay. Salamat, Ama, sa pagkain at damit na patuloy niyo pong isinusuplay. Salamat sa mga pagpapalang pinansyal na patuloy niyo pong itinataloy at pinagkakaloob upang matugunan ang pangangailangan ng iyong mga anak. Kaya naman sa umagang ito, O God, nagpapasalamat po kami sa sustansya ng mga salita mo na aming napakinggan at patuloy po namin itong dadalhin habang kami ay nabubuhay, na maging bukas ng aming mga kamay, hindi lamang ang aming mga kamay, maging ang aming mga puso at kaisipan na punong-puno ng kagalakan kung paano po kami magbabahagi at magbibigay ng aming mga talento na nanggagaling din naman ito sa iyo. Hayaan mo po, O Diyos, na patuloy na maging bukas ng aming mga kamay, ang aming kaisipan sa pagkakaloob sa mga nangangailangan at lalo't higit sa iglesia ito, sa iyong gawain na patuloy po namin itataguyod ang lahat ng pangangailangan ng church na ito, O God. Nagawain mo sapagkat hindi lamang isa o dalawa ang iyong itinalaga, marami po at patuloy ka pang gagamit ng mga kaluluwa na magpapatuloy sa paglilingkod, mag-aalay na kanilang mga buhay at hindi lamang ang kanilang buhay, maging ang lahat ng kanilang mga kakayanan
ay iaalay para sa iyo. Diyos na dakila, siluhan mo po sa puso ng bawat isa sa amin ang mga salita mo at makita po ang pagsusumikap na ito ay makita sa buhay ng bawat isa. Ang tunay na pagiging isang Kristiyano na may kagalakan, na mayroong pusong kapagbigay, may bukas na palad, o Lord God, upang patuloy na tumulong sa mga nangangailangan at higit sa lahat sa iyong gawain. Salamat po na ang magbibinipisyo ng katapatang ito ay ang bawat isa din po sa amin. Ama, salamat po ng Espiritu sa patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat isa, O Diyos. Hayaan mo na mataas ka, maluwalhati ang dakilang pangalan. Ito po ang aming sabang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.